May mga bagay na dati ay sapat at ngayon ay kailangan ng ipaglaban tulad ng dagat. Sa Zambales, ang pangingisda ay hindi lang hanap buhay. Buhay ito ng komunidad. Pero habang patuloy ang panghihimasok sa West Philippine Sea, napipilitan din magbago ang mga mangingisda. At sa gitna ng pagbabagong ito, may mga patuloy na nagbibigay, patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Kilalanin natin ang mga kwento sa likod ng Pusong Bayan. Nandito tayo ngayon sa Masinloc, Zambales, isa sa mga lugar na direktang apektado sa paghihimasok sa West Philippine Sea. Nakaharap po ito sa Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal na nasa mahigit 124 nautical miles mula po dito. At nasa loob po siya ng Philippine Exclusive Economic Zone. Dati po, maraming mangingisda dito ang tradisyonal na umasa sa masaganang huli. Pero po mula noong 2012, nagbago ang lahat. Ang mga mangingisda mula sa Masinloc at sa Subic ay madalas hindi makapasok sa Bajo de Masinloc dahil sa pagharang ng mga PRC vessels. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, sa tulong po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, muling pinalakas ang payaw fishing. Ay, Sir! Kamusta po? mabuti naman. Nandito tayo ngayon para mas matutunan po ang halaga ng ginagawa po ng payaw fishing. Ako po si Ginoong Naz Briguera. Ako po ang Chief Information Officer at Spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang payaw ay tinatawag natin na fish aggregating device. Inihuhulog natin ito sa isang bahagi ng karagatan para yung mga isda ay kusang lumapit. Pero meron din po tayong mga kasama, mga kasangga. Hello everyone, my name is Pauline Cucharo Amlings. You can call me Pau Pau. And one of the reasons why I feel like importante ang mga stories ng mga nangingisda is being someone who has an advocacy that's related to the ocean, marine conservation through art and kids. I feel like we can really learn a lot from people who live in fishing communities. Hello everyone, ako nga pala si Argel Seco. Malapit sa akin ang kwento ng mga mangingisda kasi yung pamilya ng tatay ko, may fish pond sila dati. Medyo malapit din yung mga pangyayari kasi nga nawala sa kanila yung fish pond nila, hindi na nabalik sa kanila. Hello everyone! Ako nga pala si Jeefer. Wala akong probinsya na buhay, guys. So kung tatanungin ako kung meron ba akong idea sa pangingisda, sa pamumuhay nila, totally wala po talaga. Gustong-gusto kong malaman kung paano ba tumatakbo yung buhay ng isang mangingisda. So kung tatanungin ako, curiosity guys, up to 10, 12. Sobra. Okay guys, welcome. Ang tanong ko sa inyo ngayon ay handa na ba kayo? Excited ba kayo? Wala na, excited na. Yes! Ready na. Pero ito hindi tayo mamamasyal lang sa dagat. Okay. Ang ating mission ay susubukan natin maintindihan ang tunay na kalagayan ng pangingisda dito at kung anong ginagawa para magpapatuloy ang pangingisda dito po sa Masinloc, Zambales. Sa sitwasyon po ngayon dito sa Masinloc, ano po yung kalagayan nila? Ang mga mangingisda talaga natin dito sa Masinloc, Zambales, ang unang humaharap doon sa tensyon na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. At patuloy natin itong tinutugunan dahil nais natin na malayang makapangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Yes. Mga gantong sitwasyon, sir, paano naman tumutulong ang BFAR sa mga mangingisda? Yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasi may mga floating assets tayo no, na ipinapadala natin sa West Philippine Sea Yes. bilang bahagi ng pag-establish natin ng presensya. Pero maliban dyan, nagpapatupad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga suporta at programang pangkabuhayan. Isa sa mga beneficiaries ng BFAR ay ang Masinloc Fishermen Cooperative o MAFISCO. Sa tulong ng BFAR, nakakatanggap sila ng payaw na ginagamit sa kanilang pangingisda at pag-sustain ng kanilang mga operasyon bilang kooperatiba. Good morning po, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Ako po si Rex Cresciolo, isang board of director ng MAFISCO, Masinloc Fishermen's Cooperative. At ito po ang aming mother boat.
Ang Mafisco ay samahan ng mga mangingisda na 13 barangay. Nung panahon na kakapunta pa sa Baho de Masinloc ang mga fisherman, marami pong nahuhuling isda doon. Ay, ngayon at hindi na kami nakakalaot, mapalapit sa Baho de Masinloc, malaking tulong ang payaw. Ang BIFAR ay nagbibigay sa amin ng payaw. Yearly, nakakakuha kami. Ito po ang aming salok. Na siya na po namin sasalok sa aming mahuling isda. Una talagang napansin ko guys, yung parang ang haba niya na ang laking pansalok. Kasi ang literal na nakikita ko lang talaga, yung maliit lang talaga, parang pansalok lang siya ng mga noodles, ganon. Ang sinabi nila doon guys, ang sinasalok nila doon ay toneladang isda. At nakaka-amaze. Ito po ang butika namin, ma'am. Yan po ang Ang laki. Pasko yan. At first, when I was thinking of fishing, I didn't think much about the process. Ngayon na-realize ko nga, it's not just about getting the fish, it's being able to secure the fish, it's being able to keep it cool. Sir, para saan po itong lubid na ito? Ito po ang lubid na ito, Sir Ray, para doon po sa lambat. Ang bigat ng rope. At saka kailangan din doble ingat kasi medyo nakakasugat siya, matatalas pala yung rope niya sa sobrang laki niya. Ito yung tinatawag na habong idol. Habong. Yung nilalagay sa payaw. Ah, okay. So doon sa payaw, meron ito sa ilalim na kung tawagin ay habong. Nakadalasan ay dahon ng nyog ang ginagamit. Kapag may payaw, kusang lumalapit ang mga isda, ito ang hinuhuli ng ating mga mangisda. Marunong ka magot sa idol? It not? Eight knot? Paano? Ganito idol, oh. Magtatali. Meron pa pinakita sa amin, nag-knot o yung parang nagsintas ka ng rope, ganon. Isipin mo, nagsisintas ka ng rope, ang tataba ng rope, ganon. So parang doon pa lang feeling ko bagsak ka to. Hindi ko siya mabubuhol ng maayos. Hinihingal ako. Sino yun? Hinihingal daw. Hinihingal ako sa idol. Sige. Ito naman po ang aming main engine. Pasok. Saan kayo natutulog dito, sir? Dito, no? Lapag lang kayo dyan ng di ba? Latag lang. Kanya-kanya ng pwesto. Nakita ko yung tinutulugan nila, sobrang liit lang. As in, parang hindi nga tulugan yun eh. Parang ginawa lang talaga nilang tulugan. Para siyang mga lalagyan ng damit, ganun. Tapos doon sila umihiga. May lutuan din naman sila kahit papaano. Ano po yung mga hinaharap niyo minsan na parang mga challenges? Una-una, bagyo. Siyempre. Tapos yung, Bagat. yung Pagharap pa. Nasa 90 miles lang po kami ngayon nakakapunta. Pero dati, Dati, hanggang dyan sa hanggang 120. Kasi 120 ang distance ng Scarborough. Scarborough to Baho de Masinloc. Masinloc. Marami pong mga isda doon. Napakarami po Napakarami. na isda. Lahat ng klase. Pugita pa lang, nakakatutans po sila. Pugita pa lang. Yung lago na yon, dating likas na taguan yon ng mga mangisda. Isa pa yun kapag masama yung panahon. Pero sila magko-cover. Hindi nyo na napapasok, napipilitan kayong bumalik ng mainland dahil mas pagmasama pa. Delikado. Malayo po yun. Mabiyahe O pa yung ulit. sinabi niya. Yung open pa yung Scarborough, nakakapag-simbada pa ng free. Hindi katulad ngayon na kapag ka nagsimbada ka doon, automatic na ihahango, pati net talaga, pursahan mong iakit yun dahil namamursa na sila. Pero kung walang harang doon, Maganda po ang buhay ng fisher folk sa Masinloc. at saka Maganda po. gaganda ng ekonomiya ng Masinloc. Masinloc po. Kita natin na talaga kailangan po ng tulong yung mga mangingisda natin, and we are very thankful na may mga ganitong organizations na tumutulong po. Paano pag yung mga mangingisda na walang payaw? Gano'ng kahirap at anong ginagawa nila? Ang maliliit na mga ngisda po, pag sila ay lumalaot, pinupuntahan po nila yung mga payaw at doon po sila nangangawil. Minsan po, nakakahuli rin sila ng mga 40, 50 kilos, 60 kilos. Ang pakinabang din naman po namin sa kanila, pag ang aming payaw, nababantayan din po nila. Doon po nagkakaroon ng magandang ng tulungan. tulungan po sa... Kumbaga. Medyo restricted na sila ngayon because of what's happening with the West Philippine Sea, with the foreign incursion. So the payaw system is at least an innovative way for them to be able to still gather the fish that they need to survive.
Kaya mahalaga po ang bawat payaw na natatanggap nila mula sa BFAR dahil ito po ang naging paraan para tuloy-tuloy po ang paghahanap buhay nila. At ang sistema na ito ay nakakatulong rin sa mga ibang mas maliliit na mga nangingisda. Puntahan po natin sina Kuya Rolando at Kuya Alexander para alamin natin ang kwento nila. Tanong ko po sa inyo, ano yung malaki na po yung pagkakaiba mula noong araw hanggang ngayon? Malaking difference kasi late ko lumiit. Lumiit ang kita nyo dahil po Wala na kami sa Scarborough kasi halos whole year round pumupunta kami roon ng huli. ano po naging experience nyo sa mga China na Coast Guard? Ako, naging karanasan ko na water cannon, nakawan ng isda. Kung hindi ka makakapit, laglag ka. Nakawan ka pa ng isda. Ay, kukunin nila basa kahit nakatingin ka. Yung binubuhay mong lobster, ubusin naman nila nakawin. Yan ang masama eh. Nila sa inyo? Alaga mong lobster, isang linggo mo inalaga, bigla nilang akyatin doon, kinukuha. Wala na. Mahusay mag-illegal. Mahusay mga iliga tulad ng Dinamita sa kaspunyong. Kaya nga po yung corals doon, ibis dati noon, ang gandang forma. Nung naipasok nila yan, sinira nila. sira, no? Pangalawang kinukuha nila dyan, yung bahay ng Taclobo. Oh, yun. Barko-barko ang kinukuha nila doon, sir. Bilang isang Pilipino, napakasakit nun. Kaya sayang lang din na sinisira ng mga taga-ibang bansa. Hindi nga tayo makalapit doon, hindi tayo makapasok doon. Kaya nga sa nangyari sa amin doon, parang nakakadalang bumalik. Kasi nagpuyat ka, araw-gabi kang nangawil, nagpuyat mo, pinaghirapan mo, pagdating ng oras, biglang iakyatin Pag-uwi mo, wala kukunin kang dala, wala kang pera dahil Ang hirap. siyempre paubos na yung konsumo nyo. Di uwi na kayo. Ay, sa pahihuli nyo. Sobrang nakakalungkot kasi they invest so much money, effort, time sa atin naman talaga. Tapos pinagdadamot din sa atin. Parang lahat ng opportunity, lahat ng resources, nawawala din. Ba't ganoon sila? Alam naman po nila na hindi sa kanila yan. O iniisip nila na kanila yan. Yun na nga po dahil sa 9-9 na sinasabi niya. Oo, sa 9-9, opo. Na kanila daw kasaysayan yan. daw Wala nila. naman sa international na law na, Walang katunayan. na mayroong historical. Historical Claim. data o claim. Ginuhit-guhit lang yan, 9 lang. Kanila Parang- na. Kaya nga nung 2016, nung nanalo kami, ay isa ako sa witness noon. Laking panalo po sa atin yan kaso hindi po nire-recognize Kaya po ng China, no? Paano yung ako? Saan ako? Saan pa sila kukuha ng isda kung wala na rito? Kaya nga Patay po. na ang baura dito. Obligado sa takbo ron. Hindi ka naman makatakbo ron. Para na wala tayong na. sitakan. Tuluyan mawalaan na tayo ng isda. Nung narinig ko yung mga stories nila, meron talagang frustrations from them kung gaano sila nangihinayang at nalulungkot sa mga nangyayari. O kaya kami nandito rin po at ginagawa namin to para makita ng buong Pilipinas. Pero baka ho pwede nyo po ipakita sa amin o turuan kami kung paano mangisda. Kaya Pwede. Okay, tara, laban. Iba din for you to be able to listen to a story. And iba din if you want to be able to immerse yourself in that experience, for you to also have first-hand experience into understanding kung gaano kahirap yung ginawa nila. So yung pagkakawil din kasi, ginagawa namin sa probinsya, sa dagat or sa ilog, nagkakawil kami. Minsan kawayan nga lang yung gamit namin. First hand talaga, ako mismo talaga yung gumagamit ng hook and line, and I need to wait for how many minutes? Ito lang ang hanap buhay na wala kang pasensya, wala kang saingin. Wala. Kung wala kang pasensya dito, wala kang mapapala. Honestly speaking, mahirap talaga. Paano pa kaya na yun yung pangunahing pamumuhay nila? Guys! Meron na. Ang laki, 5 kilo! 5 kilo to! Grabe! Ganyan kahirap ngayon. Buhay. Nakahuli ako ng maliit na isda. Pero okay na rin kaysa wala. Ewan ko lang dun sa iba kong mga kasama, parang mga walang bitaw eh. Ang laki ng katawan mo, ang liit lang ng isdang nahuli mo. Pero okay na yon. Ito po yung huling tanong ko sa inyo. Ano po yung pinakapangarap nyo talaga? Kung sa bahura pag-uusapan, sana mabalik para sa next generation na hayaan yung na ako dahil 70 na ako may yun. Yun na lang susunod na mangingisda ulit. Kasi hindi naman tayo pwedeng lahat tayo doktor, lahat tayo abogado, wala. Sino mangisda, sino magsakat. So kailangan Balance. balance.
I hope for them as well that there will come a time soon that they too will be able to go back and be able to properly fish without limitations being put upon us by foreign entities so that they can properly feed themselves, their families, and every Filipino. Okay, let's go guys. Mga kasangga, Ano kayo mangyayari? meron kaming challenge para sa inyo, kaya mag-ready na kayo. Mula nung dumating tayo dito, nakita natin na mga Pilipino, mga mangingisda ay talagang maparaan talaga sila, di ba? Oh. So ngayon, ang challenge ko, ang mission nyo, mga kasangga, ay kailangan nyo gumawa ng sarili nyong or makeshift na payaw. Pero bago natin to mapuo, kailangan nyo muna makumpleto yung mga materyales na gagamitin sa paggawa ng payaw. Kailangan mabilis. Kailangan madiskarte. Yes. I didn't, like for the life of me, would have guessed that we would have to build it ourselves. Higit sa lahat, kailangan gawin nyo to together as a team. Medyo time-consuming siya sa part na na dapat sama-sama kami. Hindi kami mag-spread out, you know. Okay, ready na kayo? Game. Magkarta kayo ng mga habong. Go! Wait lang, ito muna. O sige, sa taas Anim, na lang. di ba? Oo, 1. Para alam nila. 2. Alam ba nila? Argel. Okay, 1. So ito po yung nag-a-attract. Oo, Napapalapit po yung mga isda dahil dyan. Dahil Siguro dahil nagsisway siya doon sa ilalim. Pangalawa, nag-accumulate siya ng molds na nilalapitan ng mga maliliit na isda para kainin. Yung mga maliliit na lumot na yon, no? Mga algae. Yeah. Grabe yung naglagay ha. Mahirap lang yung pag-akyat-akyat kasi nga delikado. Sige, meron kaming in-house unggoy. Nagsabi nun si Pauline nagsabi nun, di ako Ang laki na ampag ng talon ha. We were all a little ngarag and really wanted to do our best to be able to make a payaw. Ipunin na lang natin sabay-sabay. Itong rope naman na ito, ang gamit niya para i-connect yung floater at yung sinker. Kasi need mo pang mag-focus, maghanap ka ng gamit sa paligid mo. And also, sa dami ng flag sa paligid namin, hindi namin alam kung ano yung nakabaon doon. So, kailangan pa rin namin talaga hanapin. Tapos itong sinker po, ano pong ang silbi po nito? Siya pong hahawak doon sa floater. Saka dito. Para hindi na siya gumalaw? Para hindi na siya gagalaw, hindi hindi siya, siya gagalaw. gaganyan-ganyan lang po yung Okay. floater. Teamwork for the sinkers because the sinkers were cement blocks or cement cylinders, so medyo mabigat din. Those are a lot heavier than my usual weights when I work out in the gym. Kaya nyo? Kaya! Let's go! Guys, Okay. faster guys! Bumibilis na kayo ha. Tatlo! Galing na teamwork nyo. Buo ng sinker, ang kailangan nyo hanapin ngayon ay ang floater. Go! Agad yun. Siyempre, wala na iba. Yun na yun. So sa ilalim po ng floater, yun na yan. Oh, yan na yan. Ito po man sa lalim ng floater, 20 meters. Opo. Tapos tuloy-tuloy na po yung lubid hanggang sa sinker. Okay. The last thing we needed was only one thing. It was the floater. We all had to dive into the ocean to be able to collect the floater. Bungat niyo doon. I thought styrofoam would be magaan, but we were so wrong. Mabigat pala yung styrofoam. Yes! Ngayon, kailangan nyo ng buuin yung makeshift payaw. Andito naman si Sir Joseph, isang technical expert na mag-guide sa inyo. So una, yung anchor line, yung lubid po, itatali po natin doon sa goma. Kailangan na ma-master mo yung pagtali ng mga lubid kasi hindi siya basta-basta. Kumbaga, gagamitin nyo yung panghanap buhay kailangan secured talaga siya. Tapos, yung dulo naman po ng anchor line, itatali po natin yung concrete anchor. Then, sunod-sunod na po natin itatali sa lubid yung mga habong. The only ties or knots that I make are the ones sa shoelaces ko. I don't usually do that with actual rope. So it was a little challenging to make sure nga mahigpit siya, that it's gonna be strong and stable. So, ayun, tapos na po tayo sa paggawa po ng payaw. Tapos? Good job, guys! Siyempre, nakaka-proud din yun sa sarili namin kasi kami gumawa dun Ngayon, dahil buo na, magkakaroon tayo ng parang simulation. Ang pinakamahalaga sa buong mission na ito, ilalagay natin ito sa dagat. Good job! Good job! Kaya ba namin to? Kasi may pressure din on our part na parang we need to be quick.
this is something that a lot of the nangingisda, the people of the fishing communities, do almost every day. And at least if we could create a payaw successfully, and it's a payaw in good condition, then at least this could be our own little contribution to those fishing communities. And all I can hope for is that what we did was good, was successful. Okay, mga kasangga, panahon na para ilagay natin ito sa dagat. Ang bawat payaw na nilalagay sa dagat, katumbas ng panibagong pag-asa para sa mga fishermen natin. At ito ay malaking tulong sa pangingisda nila. Okay, ready guys? 1, 2, 3. Let's go! Uy! Okay. Ang kasunod ito? Okay. Mga habong, okay. Success! We did it! Yes! Nakita natin through sa mga kasangga natin ano ang kayang gawin kapag magkasama ginagawa. So imagine mo kung if as one country, buo tayo for one goal. Imagine yung kaya natin gawin. Kilala ang Pilipino sa pagiging matatag. Marunong tayo magtiis kahit kapos o limitado ang dating masaganang dagat. Sa tulong ng BFAR, may mga paraang naibibigay para makarakos ang mga kapwa nating mangingisda. Lalong-lalo na po sa ating BFAR partners. Thank you po sa mga tulong na ibinigay ninyo sa amin. Salamat din sa lahat sa naging efforts ninyo. No? Napakagandang proyekto itong ginawa natin. Talagang binigyan natin pugay ang ating mga magigiting na mangingisdang Pilipino na humaharap sa hamon pero patuloy pa rin ang pupunyagi para makapagbigay ng saganang isda sa ating mga mesa. Pero ang pusong bayani, hindi lang natatapos sa pagtitiis. Patuloy itong nangangarap ng panahong hindi na kailangang maghanap ng ibang paraan para lang mabuhay. I'm very happy and very grateful that I did get to have that experience. Alam ko na kung ano yung mga struggles ng mga nangingisda, and that understanding now gives me more respect and appreciation for everything that they do. And that understanding, respect, and appreciation will now be a further drive and motivation to still be part of efforts that could benefit them even in the future as well. Panahong malayong makakapang-isda ulit sa West Philippine Sea at muling sisigla ang kanilang huli, kabuhayan at buhay. Nagpapasalamat ako kahit na hindi kayo mangingisda. Tinutulungan nyo kaming i-voice out yung ano yung nararanasan namin para mabalik sa amin yung dapat mabalik. Di ko makakalimutan yung pagkakaroon nila ng pusong bayani kasi nga hindi nila iniwan yung pagmamahal nila sa karagatan. Tinutuloy-tuloy pa rin nila kung hanggat saan at hanggang kailan nila kaya. Kasi yun na lang yung baon natin lakas ng loob. Tsaka yung puso natin mga Pilipino. Sana matupad yung mga wish nyo. Yung dasal nyo na sana makabalik kayo sa pangunahing pamumuhay nyo. Sana po talaga makabalik po kayo sa Baho de Masinloc. At sa pagtutulungan ng bawat Pilipino, kaya natin matupad ang pangarap na ito. Dahil ang tunay na pusong bayani patuloy na lumalaban, umaasa at nangangarap para sa mas panatag at mas magandang bukas. Para tulungan ang mga mangingisda at coastal communities na apektado sa paghihimasok sa West Philippine Sea, kailangan natin mas masuportahan ang mga programang nagbibigay kabuhayan, proteksyon sa karapatan ng mga fishermen at pangangalaga sa ating yamang dagat. Kaya tara na, gisingin na ang iyong pusong bayani.